Aayusin lang ho natin yung mindset natin. Marami nang po pwedeng magbago sa buhay. Kasi negative ang pananaw mo sa buhay ka, asenso, hindi ka lalago. Hindi ka ba nagtataka? Ang hirap ng buhay mo ngayon. Kaya punong-puno ka ng problema. Kasi kung ano yung negative sa mundo, doon ka interesado. Pag nanood ka ng social media, ang hilig mo sa patayan. Ang hilig mo sa chismis ng mga showbiz. Isipin mo yung chismis ng kapitbahay. Kinabisado mo. Nakatuto ka doon sa Rapid Tulfo in Action. Yung problema ng bayan, ng lipunan na sangdamukal na napakaraming nilang problema. May malaki bang ambag yun para sa ikapagtatagumpay mo sa buhay mo? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ako yumayaman? Rapid Tulfo in Action sa tanghalian. Chismis sa kapitbahay sa hapon. Sisisihin ang sarili, mahirap kasi ako, wala akong pera. Kasi hindi ako tinutulungan ng mga kapatid ko. Hindi ako tinutulungan ng mga magulang ko. Hindi ako tinutulungan ng anak ko na dapat sinusustentuhan na lang ako ng anak ko. Yung anak ko talaga walang ya eh. Victim mo. Bakit ka nagkaroon ng ganyang personalidad? Hindi mo kasi binabantayan kung ano ang kaya nagkaroon ka ng negative na mindset. Pag negative ka, sarado isipan mo. Bihira ka na makakita ng maganda sa mundo dahil puro negative ang nakikita mo. Kaya hindi ka ba nagtataka, mabait ka naman talaga. Bakit ngayon naging mainitin ang ulo mo? Konting sabi lang sa'yo, tatampo na kagad, umiiyak ka na kagad. Because whether you like it or not, if yung oportunidad na kinalalagyan mo ngayon ay hindi ka kayang dalhin sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo, kahit tumagal ka pa ng ilang taon dyan, hindi ka makakarating sa tagumpay. Mali ka ng sinasakyan ng bihikulo eh. Mailalagay mo ang sarili mo sa tamang oportunidad kapag tama ang mindset mo. Ang sakit, problema o hindi, mataas ang blood sugar mo, hindi ka nang kumain ng asukal, mag-exercise ka naman, magpa-araw kang animal ka. Lagi ka nasa aircon, magpapa-araw ka lang, mag-exercise ka, gagalaw-galaw ka, mag-stretching ka, mag-zumba-zumba ka dyan. Hindi mo gagawin yun kung wala ka nararamdaman. Hindi ka ba nagtataka? Lagi mong pinapanalangin, sana mawala yung problema. Nanalangin ako, sana mabayaran ko yung mga utang ko. Tapos nagkasakit pa ako. Tapos hindi pa ako nire-respeto ng mga anak ko. Tapos iniwan pa ako ng asawa ko. Tapos yung asawa ko mabisyo. Pinanalangin ko sana naman mawala yung problema. Bakit ako binigyan ng marami? Ang dami ng oportunidad at dumating sa buhay mo. Ang problema, napakatamad mo. Kung hindi ka naman tamad, napakareklamador mo at mal ka talaga. May magagawa ba yung karereklamo mo? Meron wala. Ang mahirap kasi maayos na yung trabaho ang kinalalagyan mo. Maayos na yung oportunidad. Nakakuha ka na. Problema yung iba humihinto saan? Sa kalagitnaan. Walang kumulong tubig sa patay sinding ka lang. Pag natagpuan mo na yung magandang oportunidad sa buhay mo, huwag kang titigil. Trabahuhin mo. Ang problema, hindi handa ang katawan mo na kunin yung tagumpay. Sige ka reklamo sa trabaho mo. Maliit ang sweldo. Walang 13-month pay. Walang SSS. Walang pilit. Walang pag-ibig. Tagal ko na dito. Hindi naman ako umasenso. Hindi naman ako na-promote. Hindi makikita ko. Eh tanong, bakit ka nandyan? Meron tayong 24 hours a day. Kung pwede ka bang umextra sa buhay mo? Oo o hindi. Because at the end of the day, wala ka namang ibang kakampi kundi sarili mo lang. Ang dami natin sinisisi sa buhay natin. Nakakalimutan natin ang dami natin distraction na ginagawa sa buhay. Kung ano-ano yung mga pinaglilibangan natin sa buhay natin na hindi naman nakakatulong sa atin. Alam mo, sa totoo lang naman, dapat matagal ka ng umasenso. Dapat matagal ka ng mayaman. Dapat matagal mo nang nakuha pangarap. Ang problema sa'yo, may inalok sa'yo yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, or may nakasalamuha ka, or whatever it is, na inoferan ka ng oportunidad pero tinanggihan. Dati inaalok kita ng ganito. Kita mo yung kapitbahay mo, mayaman mo. Kasi nanalangin ka ng blessing nung pinadala sa'yo. Anong ginawa mo? Pinaalpas mo. Kasi ang hirap mo maging mahirap. Wala kang pera, tae ka. Yan ang katotohanan ng buhay. Pag wala kang pera, wala ka ring kwenta. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang klase ng buhay? Na yan ang tingin mo sa sarili mo at yan ang tingin sa'yo ng mga tao? Baguhin natin yan. Kasi may lakas pa tayo. Alam nyo, ito ho, sikreto sa success ha. Gusto nyo malaman? Tanggalin mo sa buhay mo yung mga nagdadala sa'yo ng unang-una na kailangan mong ayusin para mailagay mo ang sarili mo sa tamang direksyon is yung tinatawag po natin na mindset. Kasi dito lahat nag-uumpisa kung paano ka nag-iisip. Hindi ka ba nagtataka? Ang hirap ng buhay mo ngayon. Kaya punong-puno ka ng problema. Kasi kung ano yung negative sa mundo, doon ka interesado. Isipin mo yung chismis ng kapitbahay. Kinabisado mo. Ay, kaya nabuntis yan kasi kalandi yan eh. Marami kasi sa atin gusto natin magtagumpay. Pero ang focus natin yung mga negatibo sa buhay. Paano ka nga asenso? Sige nga. Gusto mo magkapera. Pero puro hirap ng buhay yung inaasikaso mo. Yung kapitbahay mong nabuntis ng walang asawa. May magagawa ba yun tungkol sa tagumpay mo? Meron wala. Yung problema ng bayan, ng lipunan na sangdamukal na napakaraming nilang problema. Sa'yo specifically, direkta sa'yo, ikaw bilang tao. May malaki bang ambag yun para sa ikapagtatagumpay mo sa buhay mo? Kasi at the end of the day, kahit nasa ang bansa ka naman
naman naroon. Kung talagang negative ang way of thinking mo, negative ang pananaw mo sa buhay, maniwala ka sa akin, hindi ka asenso, hindi ka lalago. Ano-ano ba yung mga negative? Pag nanood ka ng social media, ang hilig mo sa patayan. Ang hilig mo sa chismis ng mga showbiz. Ang hilig mo sa mga bagay na alam mo, pinapanood mo na hindi nakakatulong sa'yo. Pero sa akin, good morning, good afternoon, good evening pa lang ang bumungan sa'yo, mukha ko pa lang nakita mo, ini-skip mo na kagad. Ano na naman yan? Negosyo, wala kalokohan yan, scam yan. Bakit mo ako ginajudge? Hindi mo naman tinapos yung video ko. Anong punto ko? Ang punto ko, tignan mo kung ano ang nagiging pananaw mo sa buhay. Nanggagaling po yan sa kung ano ang tinatanggap mo araw-araw sa buhay mo. Ano ba tinatanggap mo? Mga negative na bagay. Mga hindi makakatulong sa'yo. Na mahirap ang Pilipinas. Na baon sa utang ang Pilipinas. Nakawawa ako bilang tao kasi wala akong kapital. Buti pa sila meron. Buti pa siya may asawang mayaman, may AFAM. Naghahanap ka pa talaga ng AFAM? Ano pa mga iniisip mo sa buhay? Nakatuto ka doon sa rapid tulpo in action. Mga problema. Binababad mo talaga yung sarili mo dyan. Now, itatanong ko sa inyo ngayon, yan ba talaga ang gusto mong buhay na meron ka? Na napupuno ka at nababalot ka ng mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ako yumayaman? Rapid tulpo in action sa tanghalian. Chismis sa kapitbahay sa hapon. Tapos sisisihin ang sarili, mahirap kasi ako, wala akong pera. Victim mo. Nagiging biktima ang pakiramdam niya. Kasi hindi ako tinutulungan ng mga kapatid ko. Hindi ako tinutulungan ng mga magulang ko. Hindi ako tinutulungan ng anak ko na dapat sinusustentuhan na lang ako ng anak ko. Yung anak ko talaga walang iya eh. Ganon tayo. Whether you like it or not, ganon tayo. Bakit ka nagkaroon ng ganyang personalidad? Simple lang ho. Hindi mo kasi binabantayan kung ano ang pinapasok mo sa sarili mo. Kaya nagkaroon ka ng negative na mindset. O pwede bang mabago? Yes or no? Paano? Simple lang. Tanggalin mo sa buhay mo yung mga nagdadala sa'yo ng negative. Kaya ang tanong, Boss RDR, imposible yatang mangyari yan kasi may problema ako. Hindi ba't negative yun? Hindi. Ang pananaw sa problema, doon magbabase kung negative ba ito o positive. O pwedeng sinusubok ka ng buhay ngayon, may sakit ka, mataas ang blood sugar mo, may high blood ka, meron kang mga bukol-bukol, may sakit ka, o negative, tama mali. Pero po pwede rin bang positibo maging pananaw natin sa buhay pag meron kang mga ganong klase ng sakit? Pwede mong isipin na maiksi na lang ang buhay kung ano kaya ang pwede kong gawing maganda sa mundong to para makatulong ako sa mas maraming tao. Para naman hindi ako maging mukhang kawawa sa paningin ng mga anak ko. Depende kung paano mo iisipin ang buhay. Kasi makakatakas ba kayo sa problema? Hindi eh. Pero ang problema ko nagiging oportunidad. Yun ang gusto kong linawin sa inyong lahat. Na ang problema nagiging oportunidad kung tama ang pananaw mo at kung tama ang approach mo dito sa problema na ito. Kung paano mo siya pagtatagumpayin. Hindi ka ba nagtataka? Lagi mong pinapanalangin, sana mawala yung problema. Anong ginagawa sa'yo ng Diyos? Binibigyan ka na mas maraming problema. Hindi ka ba nagtataka? Sama naman ng Diyos. May sama, sisisi mo eh. Bakit ka ganun? Nanalangin ako. Nag-pray ako. Ang request ko, sana mabayaran ko yung mga utang ko. Tapos nagkasakit pa ako. Tapos hindi pa ako nire-respeto ng mga anak ko. Tapos iniwan pa ako ng asawa ko. Tapos yung asawa ko mabisyo. Bakit ganun? Pinanalangin ko, sana naman mawala yung problema. Bakit ako binigyan ng marami? Kasi ang hindi mo naiintindihan, yung problema na yan, kailangan mong solusyonan dahil yun ang makakapagpalago sa'yo. Yan ang makakapagpatibay sa'yo. Yan ang magpapagaling sa'yo. Yan ang magbibigay sa'yo ng panibagong skill set na magagamit mo para nang sa ganun, yung problema na yan, pag bumalik sa'yo ulit in the near future, problema pa o hindi na. Example, magkaroon ka ng utang na 1 milyon. Problema hindi. Napakalaking problema. Pero sa palagay mo ba, sa mga multi-millionaire, problema pa ba yung ganong kalaking utang? Oo o hindi na. Kasi kaya nilang kitain ng paulit-ulit. Ibig sabihin, kaya nilang mag-create ng paulit-ulit na 1 milyon, ulit-ulit na 2 milyon, paulit-ulit na 3 milyon. Kaya hindi siya nagiging challenge at hindi siya nagiging problema. So nagdidepende ang problema kung sino yung taong dinatnan ng problema. Tanong, ang sakit, problema o hindi? Ang sakit ho ay indikasyon na kailangan kang may baguhin sa katawan mo. Dapat ganun mo siya tignan. O mataas ang blood sugar mo, hindi ka nang kumain ng asukal. Mag-exercise ka naman, magpa-araw kang animal ka. Lagi kang nasa aircon. Magpapa-araw ka lang, mag-exercise ka, gagalaw-galaw ka, mag-stretch ka, mag-zumba-zumba ka dyan. Pag nag-zumba ba, masaya? Oo, hindi. Hindi mo gagawin yun kung wala ka nararamdaman. Dahil may naramdaman ka, sige, mag-zumba na tayo. So anong punto ko? Hindi ba't indikasyon na kailangan kang may baguhin sa buhay mo? Kasi kung gusto mo talagang may mabago sa buhay mo, kailangan may babaguhin ka sa buhay mo. Problem and challenges and obstacle, that's the only way for you to improve your life. Bakit maninegative ka sa buhay? Ayusin mo lang yung mindset mo, ayusin mo yung tingin mo sa buhay. Totoo bang mahal ka ng Diyos? Oo naman. Kaya ka nga niya binibigyan ng napakaraming pagsubok sa buhay eh. Kasi sabi niya, anak, kailangan mo mapagtagumpayan to. Kasi kung susolusyonan ko yan at ibibigay ko sa iyo ngayon yung sagot, wala kang matututunan. Hindi ba't kaya pinapalo mo yung anak mo, dididisiplina mo? Dahil alam mo may mapupulot at may matututunan siya doon. Hindi ba't yung palo ay indikasyon, ito ay reflection din na nung umidad ka, hindi ka na pinapalo pero binibigyan ka na lang ng problema. Parehas lang po. So anong ibig sabihin? Lubos mo kayong pinagpala. We are all blessed here. Si
bakit humihinga ka? May lakas ka pa. Samantalang yung ibang tao hindi na makaupo dyan, kamukha mo. Bakit? Nakaratay na lang, kahigaan nila. Nagpabaya, nawala na, tuluyan na. Ano ang punto ko? Kung gusto mong may mabago sa buhay mo, ulitin ko lang, dapat may baguhin ka. Ngayon ang umpisa, ngayong araw na to, paglabas natin dito sa kwarto na to, dapat may panibago kang inspirasyon sa buhay mo. Lagi mong tatandaan, iaayos mo lang yung way of thinking mo. Marami nang po pwedeng magbago sa buhay. Subukan mong tapusin yung video ko. Ang hirap kasi intro pa lang nag-i-skip ka na. Nakakita ng commercial, ayaw niyong tapusin. Punto ko lang ho, aayusin lang ho natin yung mindset natin. O ito yung kasunod. Pag tama ang mindset mo, dadaling ka niyan doon sa tamang oportunidad. Kasi magkakaroon ka ng bukas na isipan eh. Pag negative ka, sarado isipan mo. Bihira ka na makakita ng maganda sa mundo dahil puro negative ang nakikita mo. Ang mas masakit niyan, dinadala mo, binibit-bit niyan. Kaya hindi ka ba nagtataka, mabait ka naman talaga. Bakit ngayon naging mainitin ang ulo mo? Ito totoo. Konting masabi lang sa'yo, nagtatampo na agad, umiiyak ka na agad, nagiging reactive ka. Bakit? Kasi ano ba pinapasok mo sa katawan mo, sa sarili mo? Mga negative. Gusto mo magkaroon ng oportunidad sa buhay, simple lang. Unahin mo yung tamang mindset, bibigyan kita ng napakaraming oportunidad, sabi lang. Yung oportunidad na yan ang magdadala sa'yo doon sa destinasyon na gusto mong puntahan sa buhay. Because whether you like it or not, if yung oportunidad na kinalalagyan mo ngayon ay hindi ka kayang dalhin sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo, kahit tumagal ka pa ng ilang taon dyan, hindi ka makakarating doon sa tagumpay. Mali ka ng sinasakyan ng bihikulo. Papunta tayo ng Baguio, papuntang Laguna yung sinakyan mo. Mailalagay mo ang sarili mo sa tamang oportunidad kapag tama ang mindset mo. Bakit? Yung tamang mindset kasi bibigyan ka niya ng tamang skill set. Magkakaroon ka na napakaraming alam sa buhay. Alam niyo ito ho, sikreto sa success, social media. Gusto niyo malaman? Isa manood ka ng patayan, kidnapan, balita, mga problema sa Pilipinas. Kaysa yan ang panoorin mo, buhay na may problema rin. Mga animal na yan, hindi naman nauubos sa problema. Kaya sila kumikita ng malaki kasi pinapanood mo eh. O ito ho, gawin ninyo. I-type nyo lang ho sa YouTube yung how to. Umpisahan mo lang sa word na how to. Tapos sundan mo lang ng kahit anong salita. How to ganito, how to ganito. Mag-aral ka uli. Alam nyo yan po, napakabisa niyan. Kasi ang tinatype mo lagi eh, nasa Hague na kaya si Duterte, si President Duterte. Mahal natin ang dating presidente. Pero ang concern ko muna ngayon, yung buhay ko, magta-type lang kayo ng how to. O ngayon, ito tanong. Kapag nag-type ka ng how to, magkakaroon ka ng maraming skill set kasi marami kang matututunan sa buhay eh. Yung mga matututunan mo sa buhay, makakapagbigay ba sa'yo ng napakaraming oportunidad? Yes or no? Ganun lang po kasimple. Ang problema, hindi handa ang katawan mo na kunin yung tagumpay. Ito isipin mo. Sige ka reklamo sa trabaho mo. Maliit ang sweldo, walang 13-month pay, walang SSS, walang PhilHealth, walang pag-ibig. Ang dami mo nirereklamo. Ang tagal-tagal ko na dito, hindi naman ako umasenso. Ang tagal-tagal ko na dito, hindi naman ako na-promote. Ang tagal-tagal ko na dito, hindi lumakikita ko. Tanong, bakit ka nandyan? Meron tayong 24 hours a day. Kung pwede ka bang umextra sa buhay mo, oo o hindi. So, ang punto ko, gagawin lang natin extra. Wala kang idadagdag sa buhay mo. Kung ano yung currently na ginagawa mo, gagawin mo, ang gagawin lang natin, bibigyan lang kita ng extrang pagkakakitaan. Basta't dagdag, walang masama doon. Pagbawas, iwasan mo. Minsan kasi sa buhay, ang dami natin sinisisi sa buhay natin. Nakakalimutan natin, ang dami natin distraction na ginagawa sa buhay. Kung ano-ano yung mga pinaglilibangan natin sa buhay natin na hindi naman nakakatulong sa atin. Tapos ikaw reklamo ka na reklamo. Alam mo, sa totoo lang naman, dapat matagal ka ng mayaman eh. Ito yung totoo. Alalahanin nyo lang lahat. Dapat matagal ka ng umasenso. Dapat matagal ka ng mayaman. Dapat matagal mo nang nakuha pangarap. Ang problema sa'yo, may inalok sa'yo yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, or may nakasalamuha ka, or whatever it is, na inoferan ka ng oportunidad pero tinanggihan. Dati inaalok kita ng ganito, kita mo yung kapitbahay mo, mayaman na. Ganun na nangyayari talaga sa buhay. Kasi nanalangin ka ng blessing nung pinadala sa'yo. Anong ginawa mo? Pinaalpas mo. Kasi ang Diyos, hindi naman siya literal. Willing ka sana kung mabayaran ko yung 100,000 ko na utang. Paulanan ka ng tig-pipiso na barya. Never mangyayari yun. Pero paglabas mo, may nag-offer sa'yo, o baka gusto mong ibenta to, o baka gusto mong mag-social media, bakit hindi mo ginagamit yung social media para pagkakitaan? Iinggit ka kaya lang naman na kumikita yan sa mga video. Bakit hindi mo gawin? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi wala naman akong talent eh. Hindi gawin mong talent yung napakagaling mong mang-asar. Pero may talent ka eh. Lagi nating tatandaan, tama ho natin yung mindset natin. Darating at darating tayo doon sa perfect na oportunidad na dadalhin sa'yo. Ngayon, eto na. Pag dinala ka na doon sa pinakatamang oportunidad, eto lang ho yung sasabihin ko sa inyo. Walang hihinto. Ang mahirap kasi
maayos na yung trabaho kinalalagyan mo, maayos na yung oportunidad, nakakuha ka na. Problema yung iba humihinto saan? Sa kalagitnaan. Walang kumulong tubig sa patay sinding kalat. Yan ang turo ng nanay ko. Hanggang ngayon, bitbit ko sa buhay ko. Simpleng-simple pero napakamakabuluhan. Hanggang ngayon, daladala ko sa buhay yan. Bakit ka mo? Ang dami ng oportunidad na dumating sa buhay mo, ang problema, napakatapad mo. Kung hindi ka naman tamad, napaka-reklamador mong animal ka talaga. Dahil mo reklamo. May magagawa ba yung karereklamo mo? Meron, wala. Nga. Ang punto ko lang, walang hihinto. Pag natagpuan mo na yung magandang oportunidad sa buhay mo, huwag kang titigil. Trabahuhin mo. Marami magsasabi, Boss RDR, wala ka naman sa kilalalagyan namin eh. Mahirap lang kami. Wala akong pamasahe. Wala akong pamuhunan. Wala akong ganito. Wala akong ganito. Alam nyo, minsan sa buhay ko, nalubog din ako sa utang. Nagkaroon din ako ng napakaraming problema. Nagbukas ako ng mga negosyo, bukas sara, bukas sara, bukas sara. Sasabihan ka ng maraming tao, talunan ka. Sasabihan ka ng maraming tao na wala kang kwenta. Sasabihan ka ng maraming tao kasi nakakarma yan. Sasabihan ka ng maraming taong masasakit na salita. Iindahin mo ba yun sa buhay mo? Oo naman. Pero ito lang po ang sikreto. Bakit kahit papaano nakakaluwag-luwag na ako sa buhay? Simple lang. Lahat ho ng sinabi nila, kinimkim ko. Isinapuso ko. Pinasok ko sa pagkatao ko na tinanggap ko. Na kung yan ang tingin ninyo, valid yan, okay yan, sige. Tanggapin ko sa sarili ko yan. Pero hindi ako mananatiling ganyan. Iaahon ko ang buhay ko sa hirap. Kasi ang hirap ho maging mahirap. Meron akong experience sa ospital. Dinala ko ho yung biyenan ko. Dahil nagkaroon din ho kami ng alagang aso, pinasok namin sa ospital. Mas maayos pa yung treatment ng veterinaryo kaysa doon sa treatment ng doktor doon sa biyenan ko. Huwag tayong magbulahan dito, huwag tayong magplastikan. Ganyan dito. Pag wala kang pera, tae ka. Yan ang katotohanan ng buhay. Pag wala kang pera, wala ka rin kwenta. Yan ang totoo. Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo, lahat ho kayo anak ng Diyos. Wala hong niliban dito. Lahat tayo. Kung may pinagdadaanan ka naman mga problema ngayon sa buhay mo, maging masaya ka. Maging mapagpasalamat ka. Bakit? Swerte ka't buhay ka't humihinga ka pa. Kapiling mo pa yung mga anak mo. Kapiling mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Dito sa mundong to, naglalakbay lang tayo. Walang permanente dito. Lahat ho tayo mawawala. Kahit anong dami ng kayamanan ng tangkilikin po namin sa buhay namin, lahat yan ay mapupunta lamang sa mga anak namin, sa mga magiging apo namin. Wala tayong iiwan sa mundong to. Lahat tayo tagapaglakbay lamang. Pero ito lang naman ang hiling ko sa iyo. Bakit hindi natin gandahan ang paglalakbay natin dito sa mundo? Bakit hindi mo gustuhin i-experience yung mga na-i-experience ng mga taong matagumpay sa buhay? May kapasidad ka naman makuha yun. May kapabilidad ka, may lakas ka pa eh. Huwag mong memenosin ang sarili mo. Uulitin ko po, huwag mong memenosin ang sarili mo. Dahil may kanya-kanya tayong talent dito. May kanya-kanya tayong kagalingan. Maaaring hindi ka kagaya ko na nakakapagsalita dito sa unahan, na nakakapag-share sa social media. Pero maniwala ka sa akin, merong gift na ibinigay sa iyo ang Diyos na dapat mo lang pagyamanin. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang klase ng buhay? Na yan ang tingin mo sa sarili mo at yan ang tingin sa iyo ng mga tao? Baguhin natin yan. Kasi may lakas pa tayo. May kapasidad pa tayong mabago ang buhay natin. Simpleng-simple lang. Ikilusan mo lang. Aayusin mo yung mindset mo. Dalhin mo yung sarili mo doon sa tamang oportunidad na akma yung skill level mo. Because at the end of the day, wala ka namang ibang kakampi kundi sarili mo lang. Maniwala ka sa akin. Trabahuhin mo lang, makukuha mo yung mga pangarap.